Kasi kung tama pagkakarinig mo at pag-aaral mo sa Biblia, lahat naman ang hinihiling ng malapit sa Panginoon, hindi para sa sarili, kundi para sa Kanya. Sabihin niyo po sa katabi niyo, God, our sure hope. Yung last point natin, ang sabi dito, diba, sa kabila ng lahat, isipin nyo, naging ano siya, hindi siya pinayagang magsalita. Kaya nagtataka yung mga tao diba, nabasa natin kanina, nasa labas ng templo. Nangyari doon, mukhang may ano na, mukhang may pinakita sa kanya si Lord. Pero siya, dahil siya makapagsalita, he missed that opportunity. Senyas lang ginagawa niya. Hindi niya, diba, yung sobrang buti ng Diyos, hindi mo maideklara. Sayang. Tama mo ba? Kaya tanggalin natin yung pagdududa sa Panginoon, simulan mo magtiwala at patuloy kang maniwala at kumapit. Kasi may story ang Diyos para sa iyo eh. Para maituro mo lahat ng tao sa paligid mo mapunta sa Kanya. Yun ang mensahe ng Pasko. Hindi lang to para magkaroon sila ng baby. Pero may trabaho yung baby na lalabas kay Elizabeth. Na magiging mama balang araw. At iahanda yung daan para sa ating tagapagligtas. Sipin niyo sa kabila ng pagdududa. Pagdating ng 24, after these days, Elizabeth, his wife, became pregnant. And she kept herself in seclusion for 5 months, saying, "This is the way the Lord has dealt with me in the days when He looked with favor upon me, to take away my disgrace among men." Nakatingin mo sa atin ng Diyos. At ikaw na nananampalataya sa Kanya bilang anak ng Diyos. Wala akong masamang tinapay sa Kanya na ibibigay sa'yo. Antay ka lang. At ang kagandahan dito, pag tumutugon ng Diyos, hindi niya ko binabase kung mabait ka o hindi. Huwag po natin try utuin ng Diyos, hindi pa natin siya pwedeng mauto. Huwag po natin isipin na lahat ng ito ay based sa performance. Na pagka mabait ka, o sige, ang bonus mo times 2. Dahil sa harapan kayo umuubo, tingnan niyo yung wallet nyo ngayon. Joke lang po. Diba? Hindi ganun yun. Ang pagpapala at pagtugon ng Diyos ay naaayon kung sino siya at ano ang gagawin niya sa buhay mo, hindi yung kung ano yung gusto mo. Kaya nga yung tao na tunay na umaasa sa Kanya, naiintindihan yung grasya ng Diyos at yun yung nagiging motivasyon. Para ibigay ang lahat sa Diyos. Kapag naiintindihan mo talaga ang grasya ng Panginoon, hindi na mahalaga sa'yo kung ano